Malaking bukol tumubo sa leeg ng isang binata. Titino na kaya siya mula sa kanyang kalokohan? Negosyong ipinundar, tuluyan naglaho dahil sa undoy. Mababawi pa kaya ito ni Cyril? Walang paa at maikli ang kanang braso. Hindi hadlang para sa isang gurong tulad ni Rafi. Kahit lumaking may kapansanan, nanatiling matapang si Grace at naging gobernador pa. Paano papalakihin ni Josie ang anak na nasa sinapupunan gayong may tunay na asawa ang ama nito? Isuko sa Panginoon ang inyong suliranin. At kanyang salita atin ang sundin Tayo na't magtiwala sa kanyang pangako. upang maranasan ang kanyang Magandang plano para sa iyo. Sa The 700 Club Asia. Susunod na. Ang kawalan ng atensyon at malamyang disiplina mula sa sariling pamilya ang nagtulak kay Ryan upang igugol ang panahon sa pagsinghot ng rugby. Gustuin ko man silang kausapin, ang sasabihin nila, dali, magtatrabaho ako, may ginagawa ako, doon ka muna, wag kang istorbo. So, kaya dumating sa point na sa barkada na lang ako napunta. Nag-start ako gumamit ng rugby, 7 years old ako. Kapag nakapag-rugby ka, may dalawang mundo eh. Yung realidad at saka yung mundo ng rugby. Mag-enjoy kami, makalimutan namin yung mga problema namin. Sa mundo ng rugby, ikaw ang batas. So kung ano ang ipatupad mo, yun ang nangyayari. Kung ano yung sabihin mo, kung ano yung isipin mo, yun ang mismo ang nangyayari. At saka sa mundo ng rugby, pakiramdam ko ako ang pinakamakapangyarihang tao. Labis na nakaapekto sa pag-aaral ni Ryan ang pagkalulong niya sa rugby. Ang layo ng iniisip, minsan malayo ang tingin. Sa isip ko, maraming nangyayari na ginagawa ko. Pero kung titingnan ka, physically, parang wala lang, nakaupo ka lang. Hindi ko na-enjoy yung mga dapat kong matutunan sa school. Nahirapan ako mag-aral, mag-memorize. Yung mga itinuturo sa akin, hindi ko masyado naiintindihan dahil nga sasabog ako sa rugby. Imbis na matuto na ako magbasa, inabot pa ako ng grade 4, hindi pa ako ganun kadiretso magbasa. Sa pagdaan ng panahon, naging talamak na rin siya sa paggamit ng shabu at marijuana. Umaga ang rugby, tapos ang marijuana ay may oras kami ng gabi, 7 o'clock to 10. Kumbaga, bisyo na hindi na maalis sa akin. Habang lumalala sa bisyo si Ryan, isang pangitain ang yumanig sa kanyang katinoan. Nagulat na lang ako kasi nakita ko siya, iniinom niya na yung rugby. Nung naubos niya na, bumubula na yung bibig niya. And then nataranta na kami lahat. Dahil sa muntik ng ikamatay yon ng tropa ni Ryan, sumagi sa isip niya ang maaari niyang kahinatnan kapag ipinagpatuloy ang mapinsalang bisyo. Yung time na yun, natauhan ako. Para akong binungusan ng malamig na tubig sa pagkakataon na yun. Sabi ko, hindi maganda ang naidudulot pala talaga ng rugby. Sobrang kaadikan. Kung dumating sa punto na ganun kaya ako, may tao kaya tutulong sa akin, di kaya mamatay na lang ako. O di kaya mas malala pa ang mangyari sa akin pag itutuloy ko to. Sa pagnanais na talikuran ang adiksyon, isang libreng self-defense class ang dinaluhan ni Ryan. Dito niya nakilala ang isang kaibigang tumulong sa kanya sa pagsasanay. Sabi niya, kung ikaw ay bata pa, marami pang pagkakataon na magbago, tsaka marami ka pang pwedeng gawin. Hindi po pwede na hanggang dyan ka na lang. Doon ako nag-decide na sabi niya sa akin na kahit anong kasalanan mo, kahit anong dumi mo, sa harapan ng Diyos, kung tatanggapin mo si Kristo bilang sariling Diyos at tagapagligtas mo, tatanggapin ka niya. At lilinisin ka niya, babaguhin niya ang buhay mo. So that time, tinanggap ko si Kristo bilang sariling Diyos at tagapagligtas na. Hinayaan ko ang Diyos na mag-control ng buhay ko. Habang sumasailalim sa naturang pagsasanay, unti-unti na ring nahuhubog ang pagbabagong nais niya para sa sarili. Masakit para sa akin na unti-unting alisin, pero alam ko ang Diyos ang gagawa ng paraan para yung sakit mapunan ng mas magandang saya. Si Ryan, nakikita ko yung pag-ibig niya sa Diyos through the effort niya na ginagawa sa mga youth na kasama niya. Sa mga anak ko naman, todo alaga siya. Talagang siya yung nagpapasimuno ng tawanan sa bahay. Nagpapasalamat ako sa Diyos dahil binigay niya sa amin si Ryan. Nabago niya yung buhay nito. Kasi kung hindi dahil sa Diyos, sigurado hindi ko siya kasama. Naging ganap ang pagbabago ni Ryan nang tinanggap niya si Jesus bilang kanyang Panginoon at tagapagligtas. Sa tulong ni Jesus ay di na siya muling bumalik sa bisyo at iginugol ang oras at panahon sa paglilingkod sa Diyos. Ano mang klaseng tao ka, gaano ka man karumi, ano man ang pagkatao mo, kung ilalapit mo ang buhay mo sa Diyos, tatanggapin ka niya at babaguhin ka niya.
Masasabi ko yung saya sa mundo ng rugby, ibang-iba sa saya na natagpuan ko nung nasa Diyos na ako. Ang katawan natin, hinanaram lang natin to sa Diyos, hindi natin to pwedeng sirain. Wow, amen and amen. Kita mo sa buhay ni Ryan talagang pati yung words niya, he says, no, words are so powerful. Kung ano yung sinasabi niya, that's what happens in his life. So, he learned that at an early age, Mari, na even when he was mali yung direksyon niya nung araw. But now, ngayon na binago siya ng Panginoon, you can see that the power of God at work in his life. And 2 Corinthians 5:17 is all over him. Wala na. There's no trace of the old Ryan. Burado na. Ang maganda din nakikita ko sa kwento ni Ryan is yung buhay na winawasak ng kaaway natin na talagang walang pupuntahan. Kung hayaan lang sa pinupuntahan niya doon, binago ng Panginoon, binaligtad ng Panginoon, binigyan siya ng pag-asa, binigyan siya ng hope and a future, sabi ng Panginoon. Diba? In Jeremiah 31. And now, he's living a fruitful and prosperous life, full of abundance na binigay ng Panginoon. Tama. Full of hope. How's your life? Are you in that situation na kita mo yung background ni Ryan, you would think, meron ba siyang hope? Meron ba siyang pupuntahan? Will his life amount to something? But you know, when you turn over your life to the Lord, He can take what's meaningless and what's impossible and what seems to be hopeless and turn it into something so powerful, something so positive, something so prosperous, full of future, full of hope. And that's what He can do for you right now. All you need to do is surrender your life to Him. You know, when you surrender, talagang lahat, isurrender mo, isuko mo lahat. Your life, your plans, you put it all in the Lord's hands. You know why? He has a better plan for you. Let's pray this prayer. Kailangan lang po manggaling sa puso nyo. Just say, My Heavenly Father, Lord, I just come to you right now. And I just stand before you. I don't know what to do. But I choose to surrender my life to you. Lord, I'm crying out to you because I have done so many sinful things, so many wrong things in the past. Lord, I want a new life. What you did for Ryan, I want you to do for me. I want you to change me. So right now, Lord, I confess that I'm a sinner. I ask for your forgiveness. Lord, would you cleanse me? Would you wash me clean? And right this moment, I open the door of my heart and invite you, Jesus, to come into my life, to be my Savior, and to be the Lord of my life. Starting today, my life is yours. I pray this prayer from my heart in the name of Jesus. Amen and amen. Buhay na may direksyon at karunungan ang iyong matatamasa simula ngayon dahil sa pagsabay mo sa panalangin. Ibalita sa amin ang ginawa mong pagtanggap kay Jesus bilang Diyos at tagapagligtas sa pamamagitan ng pagtawag. Pwede rin po kayong mag-text. Sundin po lamang ito. Kung sumabay kayo sa aming panalangin at naramdaman ninyo ang pagkilos at presensya ng Panginoon, ibahagi ninyo ito sa amin. Text YES, space, The 700 Club Asia at ipadala sa aming smart number 0920-222-8373, Globe number 0917-406-5001 at Sun number 0923-428-2915. Handog ng Panginoon ang iyong kalayaan mula sa anumang uri ng kasalanan at kahirapan. Tuklasin ito mula kay Jesus. Tumawag ng libre sa aming 24/7 Prayer Center, kayo ay bibigyan ng bayo ng ating trained counselors tungo sa inyong tagumpay. Kaya tawag na po, nasa screen ang mga numero. Kung kayo ay nanonood sa ibang bansa, pwede kaming makausap gamit ang Skype, ang ID ay The 700 Club Asia. At sa mga GMA Live TV o TBN at Philam TV viewers dyan sa California, sa USA, sa Hong Kong, kumusta kayo dyan? Libre po ang tawag sa Hello Hong Kong hotline and Hello California hotlines. Nasa TV screens ang mga numero. Sumali sa ating official Facebook fan page by typing the keywords The 700 Club Asia. Click the like icon and start posting your answered prayers, suggestions, and reactions to our wall. Gawin ito upang lalo namin mapabuti at mapaganda ang paborito niyong programa. You can watch again the stories that have touched your life and inspired you at cbnasia.org/media center. You'll also find in our website some devotional articles that I and some of our co-hosts have written just for you. So we invite you to visit us anytime and be filled with hope.
Sa aming pababalik, ating tunghayan ang kwento ng isang lalaki na tuklasan ang magandang plano ng Panginoon sa kanyang buhay sa kabila ng mga trahedyang dinanas ng kanyang negosyo. Atin siyang pakinggan sa aming pababalik. Huwag po kayo alis dyan. Grabe po, naiyak talaga ako sa story ng Gapos. I just want to thank the Lord God Almighty through CBN Asia and the 700 Club na Nikala. Naramdaman ko po ang grace ng Panginoon. Sobrang natutuwa ako po sa movie na produce ng CBN. Great impact po sa akin. Nagbago po ang point of view ko sa buhay. Ilan lamang sila sa mga libo-libong kababayan natin na lumaya sa gapos ng kasalanan at nakaahon sa iba't ibang unos ng buhay matapos mapanood ng aming Semana Santang handog, Unos at Gapos. Dahil sa walang sawang suporta ng marami sa inyo, 15 milyon ang nakapanood ng mga programang ito. Tulungan nyo kaming lumikha ng mga obrang maghahatid ng pagbabago at pag-asa sa buhay ng mga Pilipino saan mang panig ng mundo. Makibahagi sa gawain ng CBN Asia. Para sa unang 1,000 na donasyon mo, isang back-to-back DVD ng Unos at Gapos ang handog pasasalamat namin sa iyo. Isulat lamang ang Tanikala sa Purpose of Transaction ng Customer's Information Sheet kung ipapadala ang donasyon gamit ang ML Kwarta Padala. Magbigay na at maging pagpapala. I am God's greatest work. Heaven is mine! And I shall ascend above all of creation. Where are we? Do not be afraid. We call this Eden. God will be with me. Moses, I will never let them go! You will be like God. You surely will not die. I'm not good in these kinds of situations. You know Superbook never takes us back. You can tell he's ready. Ang pagkakaroon ng magandang buhay ang isa sa mga pangako ng Diyos sa sinumang tumalima sa Kanya. Ito ang naging prinsipyo ni Cyril upang mapaunlad ang kanyang buhay. Laki nga ako sa probinsya. Actually, laki ako sa lolo at lolo ko. Marami akong natutunan, lalo sa lolo ko. Doon ko rin natutunan sa kanya paano mahalin yung farming business. At that time, nagkaroon ako ng pangarap talaga na mag-aaral mabuti. Minotivate ako ng parents ko na mag-pursue ng nursing. So natapos ko naman siya, naipasa ko naman yung board exam. Pero tingin ko ang hinahanap-hanap ko talaga is yung maging businessman. Yung panahon namin, I think 1996, yung sweldo ng nursing napaka maliit talaga, hindi sapat. And may kapatid ako nagka-college saka nag-high school. So sabi ko kung mag-nursing ako medyo mahirapan. So I decided to pursue another career yung sa sales. I used to be a med rep. Nung nakalaman ko na yung sistema pala sa sales, so I decided to put up my own pharmaceutical tsaka medical supplies. So yung uncle ko nag-invest sa akin, so bumili ng mga medical supplies sa US, and then ako nag-distribute ngayon. And then that's the time I started already to run my business. At dahil sa sipag, tiyaga at talento sa pagnenegosyo, naging matagumpay nga si Cyril. Sa kabila ng kumikitang kabuhayan, nasubok ang pananampalataya ni Cyril sa Panginoon. At year 2009, March, I started to
started to have our first, yung drugstore. And then, niloan lang namin yung pang-start ng business. So habang nagninegosyo kami, nag-invest din ako sa piggery business. And then 2009 September, nagkaroon ng pinakamatinding challenge sa family namin, sa business. So ito nga yung Ondoy experience. So talagang yung drugstore na sinimulan ko, totally wipe out. Pati yung aming piggery, inano din. So talagang inabot din siya ng baha. And talagang sabi ko, Lord, paano ba ulit ako babangon dito? Inutang ko lahat to. So dahil doon, talagang nagkaroon ako ng accumulation ng utang dahil doon sa experience ko na yun. Hirap man sa buhay, nagpatuloy si Cyril na itaguyod muli ang negosyong nilunod ng Ondoy. Nung nangyari yung Ondoy, may pamilya na ako. Actually, may 3 na akong anak. Buti na lang, meron kaming passive income, meron kaming mga tanim na palay and kalamansi. So doon ulit kami nakabangon. Tapos, wellness consultant ako ng ibang company. I do lecture, wellness awareness program kasama nung aking nutritional microscopist. So doon ako nag-umpisa ulit. Ngunit bahagya pa lamang nakakaahon ang pamilya ni Cyril mula sa delubyo, panibagong dagok na naman ang dumating sa kanya. By 2011 na naman, hindi lang ako na-Ondoy, na-tsunami pa ako kasi nga na-carnap naman yung aking sasakyan. Kasama yung mga paninda namin for 1 month. Malaki ang utang namin, almost 7 figures talaga. Nag-accumulate siya eh. Naisip ko yan, sabi ko, Lord, ba't naman? Ngayon nga ako nag-serve sa'yo. Tapos yung na-carnap pa yung sasakyan ko, nagmi-meeting naman kami mga pastor, yung pinuntahan kong meeting. So parang nagtataka talaga. Tapos after that, magpipreach ako sa isang lamay. So nagtanong talaga ako, Lord, bakit ganun? Napaka-buti ng Lord. It's grace pa rin niya talaga, yung sustaining grace niya na napakalinaw na natutunan ko nga doon sa salita niya sa Psalm 46 verse 10. Be still and know that I am God. So dahil doon, siya rin nagbigay sa akin ng mga ideas para magkaroon ulit ng another source of income. At the same time, lalo akong mag-serve kay Lord wholeheartedly dun sa ministry na pinagkatiwala niya sa akin. Unti-unti, naibalik kay Cyril ang lahat ng nawala sa kanya. Nabuksan uli yung butika namin and hindi lang isa, dalawang stores na yung binigay niya sa amin. Yung nakarnap na sasakyan, binalik uli ng Lord, hindi lang isa kundi 2 pa na bago. Binigyan pa kami ng Lord ng another business, yung alkaline ionized water station. Bukod sa pagiging negosyante, isa rin siya sa mga wellness consultants na nagbabahagi ng kanyang kaalaman kung paano pangalagaan ang ating katawan na templo ng banal na espiritu. Sa patuloy na paggabay ng Diyos, hindi natinag si Cyril sa mga unos na dumating sa kanyang buhay. Bagkus, ang mga ito ang nagsilbing paalala sa kanya na kumapit lalo sa Panginoon na siyang pinagmumulan ng lahat ng yaman dito sa mundo. I realized that it's better to know God than to know why. Si Cyril summed up his roller coaster story in his last sentences. Kasi sabi niya, Lord, at the time na I'm serving you, di ba? Ngayon, Lord, in fact, we're having a meeting with the pastors. My car gets stolen. On top of that, the goods there worth 1 month inventory, pati yung natangay ng robbers. Ano ba naman to, Lord? Why? Then he answered it. He focused on the Lord. That's in Matthew. You put first the kingdom of God. You seek first His kingdom, seek His righteousness, His way of doing things. And He will add. Tignan mo yung additional ni Lord. Yung balik ni Lord. So malinaw dito, Peter, yung mga dinadanas natin minsan na pagsusubok, hindi pala lahat yan iparusa ng Panginoon. Tama. Nagsisilbi si Cyril sa Panginoon, doon nagdagsaan ang mga problema. You wonder why. Ano ba naman to? Lord, bakit well, sa bagay, galit ang demonyo doon, di ba? Right. So, babalikan ka ng demonyo. But, the Lord will, He is sovereign. He's seated on the throne. He will not allow anything to come into our lives na will devastate us and we will not be able to recover. Hawak pa rin niya. Tama, hawak niya. Tulad ng sinabi ni Cyril, it is better to know God than to know why.
the answers to this. Ganda. So God's promise is whatever we ask for in His name, He will do it. Di ba, Mari? That's right. That's the power of His name. And therefore, as long as we have faith and believe that the Lord will change our situation in our favor, we will certainly receive a full and victorious life. So put your life in the hands of Jesus, and for sure, you will never be the same again. That's exciting. Subalit sa isang binatang tulad ni Roy, na kusang tumalikod sa pagsunod sa Diyos, sagutin pa kaya ng Diyos ang kanyang panalangin nang siya ay man-diagnose na may cancer? Magbabago kaya ang kanyang sitwasyon sa kabila ng kanyang karamdaman? Magbalik loob kaya siya sa Panginoon? Ang mga sagot sa mga tanong yan, sasagutin ni Roy sa aming pagbabalik. Diyan lamang kayo. May Facebook fan page na ang The 700 Club Asia. Hot na hot ito. So for those who are not yet members of the 700 Club Asia community in Facebook, come and join us. Together, let us shout out the goodness of God in our lives. Pakiramdam mo ba ika'y nag-iisa? It was the end of everything. I was so frustrated and hurt. Walang kakampi at walang matakbuhan. I lost my job. Some friends have deserted me. Definitely wanted to die. Ngayon, may kakampi ka sa laban sa buhay. 700 Club is just a text away. I-text ang iyong mga problema, pasasalamat at maging komento sa aming programa. 0920-222-8373 o 0917-406-5001. Sa iyong pag-text, makakaasa kang may kaagapay ka. Sama-sama nating angkinin ang himala at pagpapala ng Diyos. Text na! When the nation prays, the destruction will also come. However, if all the people in the Philippines pray, the judgment can be totally averted or the impact can be minimized. Join the 24th National Prayer Gathering on April 9 to 12 at the Cuneta Astrodome, Pasay City. For registration details, please contact IFP National Office or log on to www.intercessorsforthephilippines.com. Umiikot sa mundo ng musika ang buhay ni Roy, mula pagkabata hanggang sa kanyang pagtanda. I love music. I'm so much in love with music. Tumutugtog kami sa mga bars, gano'n. So, nag-enjoy ako. Kumikita ako ng pera and then sobrang na-hook na ako doon sa ganong lifestyle. Musika din ang naging tulay upang mapasama siya sa maling kaibigan. Naapekto na yung studies ko. Siyempre, yung parents ko, hindi na sila natutuwa. I'm not actually against sa pagbabanda niya kasi dati musician din ako eh. Kanya lang, yung effect niya sa pag-aaral. Natuto ko uminom. Kinain talaga ako nung lifestyle na yun. Hindi ko na malayan na eto na ako. Sa hindi inaasahang pangyayari, nagkaroon ng karamdaman si Roy bunga ng pagkahumaling sa bisyo. Biglang pagising ko, may mass na nag-pop dito sa left side ng leg ko. Hindi naman masakit na masakit, pero basta may pain lang siya na talagang irritating. Dahil sa nakita niya sa kanyang leeg, siya ay nabahala at dali ang kumonsulta sa doktor at pinabiopsy ang naturang bukol. Sinabi ng doktor na it is a highly suspicious cancer. Na-disturb talaga ako dun. Maraming mga doctors na tumingin. But then, yun pa rin yung result. Tinawag na nasopharyngeal cancer ang sakit ni Roy. Ayon sa doktor, ito ay isang agresibong uri ng kanser. Labis na pagkabalisa ang naging dulot nito kay Roy. Ito yung problema na kahit takbuhan ko yung magulang ko, walang magagawa sila. Kahit sino takbuhan ko, wala silang magagawa. Alam ko, sinasabi ang Panginoon sa akin. Isang gabi, habang nanonood ng TV, wala akong makitang magandang channel. And then, napadaan lang sa 700 Club. Naabutan ko yung prayer ni Sir Peter Kairos about healing. Nang marinig ni Roy ang mga katagang iyon, nanumbalik ang minsang naglahong pagtitiwala niya sa Panginoon at inangkin ang kagalingan mula sa kanser. Makalipas ang ilang araw, sumailalim muli si Roy sa ikatlong biopsy. Dito lumantad ang resultang nagpatibay sa kanyang pagkatao. Hindi ko in-expect, pero
binigay ng Panginoon yung healing. Hindi na siya naging highly suspicious cancer. It turns out na naging TB na lang siya. So meaning, curable na siya. So yun yung turning point ng life ko na sabi ng Panginoon sa akin, kung hindi kita pinadaan dyan, hindi magiging strong yung faith ko. So dun ko talaga na mas minahal ang Panginoon na buong buo. Na hindi ko lang siya nalaman, pero naranasan ko pa. Mari, for Roy to receive that the healing that came to him that way, what a joy! Who wants to get cut up? No matter what part of your body, nobody wants to get cut up. But para sa kanya talaga yun. At saka sinyalis sa kanya talaga na mukhang tinatawag siya talaga ng Panginoon na parang, anak, you need me more than you were, whatever you're doing. Mali yung pinupuntahan mo, you need me. And maybe some of our viewers right now are watching and you're feeling na kailangan ko Panginoon. Meron kayo dinadaanan ngayon na talagang kailangan nyo ng Panginoon. That's why po we're here. We're here to pray with you, to walk with you every step of the way. Well, maybe not every step of the way because the Lord is there for them every step of the way. Pero if you need us, we're here po to pray with you. Peter? And we want to do that right now, Mari, for everyone that's watching right now. Meron kayong problema, meron kayong mabigat na dinadala, meron kayong situation, perhaps meron kayong karamdaman, whatever it is, nothing is too difficult for the Lord. He can heal you. He can open doors that have been shut for a long time. He can do all things. Let's come to Him believing in faith. Let's pray. Our Father in heaven, we thank you for the power of your name. That name, Jesus, is a name that brings healing. The name of Jesus opens doors, opens opportunities. In the name of Jesus, people are set free. In the name of Jesus, Lord, those that have been in bondage to drugs and alcohol and other substance abuse are just healed instantly. Lord, you do so many miraculous things. So, Father, today you see everyone that needs a touch from you, a miracle touch from you. So, Lord, even now, would you extend your mighty healing hand upon each one. There's someone right now that is sick in the hospital. There's something wrong with your circulation. There's also a problem with your heart. Sometimes your heartbeat is so fast. Sometimes baba naman siya. You're so unstable. But the Lord is just releasing His healing touch upon your body. All your vital signs are now becoming normal in the name of Jesus. Be set free, be healed, be made whole. That's for you, sister. The Lord is touching your body right now. Receive it in Jesus' name. There's someone with a liver cancer. The Lord is just miraculously touching your liver now. Receive your healing in Jesus' name. Several men are watching. Meron kayong prostate cancer. The Lord is just healing you. Just receive it in Jesus' name. There's someone watching right now with a very bad back. You're in so much pain. You can't even bend. Just the lower back is so painful and tender. The Lord is releasing His touch on you. Receive your healing in Jesus' name. That pain is just going away. You're sensing a sensation at your back. Just be thankful and just receive it. That's for you in Jesus' name. Thank you, Lord. Tunay na tapat si Jesus sa kanyang pangakong magpagaling at maghandog ng kalayaan sa lahat ng ating karamdaman. Itawag sa amin ang himalang natanggap nyo mula kay Jesus. Kung nais po ninyo mag-text, sundin po lamang ito. Unti-unti yung mga cancer cells ay nawawala. Yung bukol lumiit ng lumiit until such time na wala na akong makapa. Without explanation, nawala siya eh. It's a miracle talaga. Glory to God. Ilan lamang sila sa mga pinagaling ng Panginoon. Ilang lamang sila sa mga nagbigay ng pasasalamat at papuri sa makapangyarihang Diyos. Ikaw, nakaramdam ka ba ng kagalingan, himala at pagpapala? Balitaan nyo naman kami, kaibigan, at sabay-sabay natin ihayag ang Diyos ay mabuti. Tawagan nyo naman kami sa 810-7717 or 810-7176 o mag-text sa aming smart number 0920-222-8373 or Globe 0917-406-5001 at Sun number 0923-428-2915. Or shout out that good news through our Facebook wall. Just type the keywords, The 700 Club Asia. All of us have been given talents and abilities by God, and those gifts are not meant to be abused,
but to serve others and bring glory and honor to our Father in heaven. Only if we understand that these gifts come from God can we truly use them for the betterment of our fellow men. Natuklasan ng gurong si Rafi na siya ay may talento at galing sa pagtuturo ng kanyang ibigay sa Diyos ang kanyang buhay. Subalit, magagawa kaya niya ito gayong ipinanganak siyang walang mga binti at maikli ang kanang braso? Malalaman natin ang pagkatapos ng ilang sandali. Huwag po kayo alis. Mark chapter 3, verse 14. And Jesus appointed 12 to be with him, that he might send them forth to preach. This is the key strategy of Jesus Christ for world evangelization. Come and join us. We want to see the move of God as never before, because this is the critical need. And let us champion this cause, because God is on the move, and you and I are part of history in GDC, the Global Discipleship Congress, in May 22nd to 25th. See you there. Alipin ka ba ng takot? Minumulto ka ba ng iyong nakaraan? Tatanggapin mo na lang bang talunan ka? Hope is just a text away. 0920-222-8373 or 0917-406-5001. We're here for you 24/7. Inspired ba kayo sa featured stories namin ngayong gabi? Wish mo bang mapanood din sana ni kapatid, kapitbahay o kaopisina? Posible na yan sa aming newly designed website. Just tell your family and friends to go to cbnasia.org and the videos are right here on our homepage. Plus, we can also view past videos on the Media Center section. At dahil online ito, ang mga mahal mo sa buhay na nasa abroad ay makakapanood na rin anumang oras. Inspire others with real and amazing stories. It's all here on cbnasia.org. Maagang gumigising, naghahanda sa pagpasok ang 29 anyos na si Teacher Rafi. Kitang-kita ang dedikasyon ng guro sa pagtatrabaho. Bukod sa angking kasipagan, natatangi at kahanga-hanga si Teacher Rafi sa nakararami dahil isa siyang patunay na hindi hadlang ang kapansanan. Isinilang si Rafi na putol ang parehong binti at kulang ang kanang braso. Bagamat masasabing may pisikal na kakulangan, namulat si Rafi sa maluwag na pagtanggap at pagmamahal sa kanya ng kanyang pamilya. I grew up na kung saan hindi ko na-feel yung difference ko sa iba. Accepted ako sa environment ko, kaya hindi siguro ako nahirapan mag-adjust. They treated me as normal. Sa halip na pasanin, nagsilbi pang inspirasyon si Rafi sa kanyang mga magulang dahil sa angking talino nito. Sa katunayan, consistent honor student siya buhat elementarya at scholar ng magkolehiyo. Yun ang ibinigay ni Lord di tanggapin. Anong kapalaran meron, iyon na lang ang bigyan ng magandang mensahe para sa kanya para masunod niyan lahat ang kanyang pinapangarap. Hindi ako nakaranas ng hirap sa kanya. Proud ako sa kanya, tuwa ako dahil ganun ang nangyari sa kanya. Sa kabila ng mga parangal na ito, naging bahagi ng buhay ni Rafi ang panunukso at diskriminasyon. Subalit nananatiling panatag ang kalooban ni Rafi sa kanyang kalagayan. Kahit naman hanggang ngayon, may mga time pa rin na ganon. Kaya lang, natatawa na lang ako. Kasi, well, yun nga, sabi ko nga, there's no reason para magalit kasi yun yung nakikita nila, which is totoo naman yung sinasabi nila. Sa kabila ng mga hamon sa buhay, higit pang nagpatatag sa kalooban ni Rafi ang katotohanang natuklasan mula sa Panginoong Diyos. By the time na isinurrender ko sa Lord yung life ko, napalitan niya ng joy, ng peace, ng love. Mas naging focus ako sa Word ng God. Mas doon ako nag-focus sa Bible. Ang pagtitiwala niya sa Diyos ang nagdala kay Rafi sa larangan ng pagtuturo. Sa
isang Christian elementary school dito sa Tanawan, Batangas, tumatayong school head at teacher si Rafi. Good morning, Teacher Rafi! Lord, I don't want to be a teacher kasi hindi naman ako marunong magturo. The Lord equipped me. Kaya andito ako na buong-buo yung loob upang magturo sa mga bata kasi ako yung tinirain ng Lord to teach these children. Saksi ang mga estudyante at kapwa-guro ni Rafi sa dedikasyon nito sa pagtuturo. Inspired na inspired po kami kasi kahit siya, hindi niya minamaliit yung sarili niya, hindi niya dinadaw. Mapagbigay siya, maunawain. Okay siyang kasama. All support siya sa mga teachers and staff. Sa mga personal na bagay, ganun din yung spiritual na bagay. Halos kami yung magkausap, kami yung nagpapalitan ng mga pananaw. Okay naman siya at para talagang tunay na kapatid. Magaling po siyang magturo. Alam ko po agad pag isang sabi pa lang po niya. Tapos po magaling po siya mag-English. Masaya po ako na teacher ko po si Teacher Rafi. Mabait. Tapos po marami po akong natututunan sa kanya. Tunay na kahanga-hanga ang buhay ni Teacher Rafi dahil sa kanyang pagmamahal at pagsunod sa Diyos. Hindi gagawa ang Lord na kagaya ko may kapansanan na walang purpose. Lahat ng bagay sa mundo, lahat ng kinreate niya may purpose. Kung ano man yung mga talents na pinagkaloob sa akin ng Panginoon, pinapasa ko sa kanila. Kasi sila yung mga susunod na generations. What I love about Rafi, Mari, is yung ina-admit niya kay Lord, no? Lord, I don't think I can be a teacher. Help me. Help me. You know, he brings his total dependence on the Lord. And so, he allows the Lord to do the work inside of him. You know? Inspiring talaga ang kwento ni Teacher Rafi. Kasi so many times tayo na di-discourage tayo, na-disappoint tayo. Bakit yan itong buhay natin? Look at what Rafi naman was able to do with his life. Yeah. Isipin ng ibang tao, paano niya nagagawa yan? It's the grace of God talaga. Like he said, no? It's the grace of God that keeps him going. Tama yan. Ang buhay ni Rafi ay patotoo ng taong matibay ang pananalig kay Kristo ay may kakayahang maabot ang kanyang pangarap. Pinatunayan ni Rafi na anuman ang ating kalagayan, tinutupad ng Diyos ang kanyang pangako na isang masagana at mapayapang buhay sa mga nagtitiwala sa kanya. Like Rafi, Grace Padaka was also determined to serve her country, even if she was born with a disability. Growing up being teased because of her appearance, Grace was challenged to prove that a person's worth is beyond the external. Her inspiring story when the 700 Club Asia returns, dyan lamang kayo. Mabigat ba ang mga problema mo? Pakiramdam mo'y nag-iisa ka. Nawawalan ka na ba ng pag-asa? Bakit di mo subukang tumawag? May kaibigang naghihintay sa'yo. Isang tawag lang, abot kamay mo na ang pag-asa. 810-7717. We're here for you 24/7. Want to enhance your Bible experience? Join us in a Bible reading plan by Peter Kairos, available on YouVersion. Just log on to www.cbnasia.org/YouVersion or www.cbnasia.org/BiblePlan. Mag-register lang by clicking Start This Plan. Type your email address, username, and password. Pwede rin kayo mag-register using your Facebook account. Simple lang, di ba? And it's for free. Available on any mobile device. Log on na. Nagtitiis ka ba sa abusadong asawa? Tinis ko lahat yun. Nagtitiis ka ba sa kawalan? Ayoko nang nakikitang nagugutom yung mga anak ko. Nagtitiis ka ba sa sakit? Even the children, di niya nakilala. Nagtitiis ka ba sa buhay na bitin? Gulong-gulong yung isip ko, parang pakiramdam yung dilim-dilim na talaga. Pangako ni Jesus, ako'y naparito upang sila'y magkaroon ng buhay at magkaroon ng kasaganaan ito. Alamin ang iba pang magandang pangako ng Diyos sa iyong buhay. Tumawag sa aming 24-hour counseling center 810-7717 or 810-7176. O mag-text sa aming smart number 0920-222-8373, Globe 0917-406-5001 at Sun number 0923-428-2915. O mag-visit sa aming Facebook wall. Just type the keywords The 700 Club Asia.
Yung mga ibang bata, tinutokso ako the way I walk. They would call me pilay-pilay. Ang naging tendency ko na, ayoko na makipaglaro sa kanila. Pag recess na, naiiwan ako ng mga batang kasama ko, hindi siya makalakad, hindi siya makasama. So parang trauma lagi. 3 taon si Grace nang tamaan siya ng sakit na polio. Pangalawa siya sa 6 na mga anak ni na Bernardo at Amelia Padaca, kapwa mga public school teachers. Bagamat salat sa buhay, puno naman ng mga babasahin at mga aralin ang kanilang tahanan. They had all these magazines for teachers that had some stories with lessons there. So lessons on honesty, on integrity. I would just read and listen to the radio. Sa kanyang pagpupursige, natupad ni Grace ang pangarap. Parati siyang first honor, valedictorian, scholar, at nagtapos na magna cum laude sa kolehiyo bilang isang certified public accountant. I found value in education. Doon ko nakita yung worth ko as a person. Sa dinami-daming librong binabasa ni Grace, isa ang Biblia sa mga natyempohan niya. In so many parts of the Bible, parang yun ang laging sinasabi, na nandyan lang siya. That He'll take care of you, that He will be there, don't worry. Nakaka-assure. Especially when my father suddenly died when I was 17. When I was such a daddy's girl. Sa kawalan ng ama, lalong napalapit si Grace sa Diyos Ama na nakakaalam ng lahat. If one person had some kind of a disability, kasalanan ba niya o kasalanan ng mga magulang niya? Siyempre, istorya ko yun eh. So doon ako nag-identify. And Jesus said, no, hindi niya kasalanan but He has a purpose to fulfill. Sa loob ng 14 na taon, naging broadcaster sa Bombo Radio si Grace. Sa pagbabasa niya ng balita at pagkokomentaryo sa mga kaganapan sa probinsya ng Isabela at sa buong bansa, namulat si Grace sa kahirapan at katiwaliang nagaganap sa bayan na sa kanyang pakiwari ay dapat niyang tugunan. Noong 2001, lakas loob na nagsampa si Grace ng kanyang kandidatura bilang gobernador ng Isabela. Mahirap ang laban, mga illegal loggers, mga huweteng lords, at halos 40 taong political dynasty ang kanyang katapat. Ang dami-dami namang tao dyan, ang dami-dami namang mapera, ang dami-dami namang interesado. Ba't ako pa? Parang ganon. Ayoko nga. Pero, nung matutulog na ako, parang tapos bigla akong mabasa yon, parang ini-instructan niya ako. Parang, why me? But I knew that I couldn't say no. The message is, go ahead, do it, file your candidacy. I was crying because I knew that it would be very difficult, but I felt that I couldn't say no. Pagamat hindi siya nanalo noon, nabigyang pag-asa ang Isabela na ang maliit na tao ay maaaring humarap sa mga higante. Muling tumakbo si Grace bilang gobernador noong 2004 sa tibay ng katiyakang ibinigay sa kanya ng Diyos. I remember an edition of the 700 Club. During those times that I needed money, I think it was Peter who was saying that, Grace, your needs will be provided for. Bakit may message na gano'n? Hindi naman ako tumawag. So that experience of mine parang made me experience a lot of miracles. Nanalo si Grace. Kaagad niyang ipinatupad ang mga reforma sa lalawigan, kabilang ang patungkol sa sakahan, pantay-pantay na distribusyon ng pananalapi sa mga bayan, at pagbayad ng utang ng lalawigan. Masugid din niyang nilalabanan ang huweteng at illegal logging. Bagamat gadambuhala pa ang problema ng lalawigan, muling ibinigay ng mga Isabelino ang kanilang tiwala kay Grace nang siya'y iluklok sa pangalawang termino bilang gobernador nitong nakaraang eleksyon. Pag you are facing tougher challenges, why would you doubt His faithfulness? Ilang beses na niyang napatunayan sa'yo. So parang nakakahiyang mag-doubt dahil that parang na-prove niya na yung sarili niya sa'yo. Maraming beses. You know, Mari, what I can say about Governor Grace is she is a person who's the same inside and out. What you see is what you get. Yeah, what you see is what you get. She came here one time. She was already governor. And they were going to put makeup on her. And as she was about to sit down, she missed the chair. You know? You know, when you're a government official, you know, your tendency is to get upset. You know what's the first word that came out of her mouth? We were all there in the... I didn't know what to say. You know what she said? Kaya niyo ba yan?
Kaya nyo ba yan? Can you imagine what that attitude? You know, that's the kind of government official that I would like running a country, a district, just that kind of attitude. At kahit na nakaupo na siya, pwedeng lapitan ng tao. Yes, kahit na nakaupo na siya matagal, hindi pa rin nagbabago si Governor Grace. Ganun pa rin ang trato niya kahit sinong lumapit sa kanya. Tama. And you know, just last year, the former governor of Isabela was appointed one of the commissioners of COMELEC. I have to say, praise the Lord. And we thank God for raising a godly and righteous leader like Commissioner Grace, who continues to battle injustice and corruption by setting an example to other government officials. Amen at amen. Naging mabuting halimbawa din sa kanyang kaisa-isang anak na babae, ang inang si Josie. At paano niya nagawa ito gayong siya ay single mom at walang asawang magtataguyod sa kanilang dalawa. At saan nakukuha ni Josie ang lakas at inspirasyong mapalaking matino ang anak? Panoorin ang kanyang kwento pagkatapos ng ilang paalala. Diyan lamang kayo. Wisdom tip number 1, meeting his need for respect. Mrs., hindi natin trabaho ang itama ang mga pagkakamali ng ating asawa. Kapag lagi natin silang kinukulit, lalo silang nawawalan ng ganang magbago. Kung mas madalas natin silang purihin, may engganyo silang palaguin pa ang katangiang pinansin natin. Wisdom tip number 2, meeting his need for romance. Romance has to be planned. Kahit mapagmahal at maalaga ang mga asawa natin, madalas nagiging last priority na ang romance dahil marami tayong ibang kailangang asikasuhin. Kaya kailangan talagang gumawa ng extra effort dito. Don't worry, sigurado namang hindi masasayang ang pagod mo. Wisdom tip number 3, if he doesn't meet my needs. Hindi kailangang maging nagger, lumapit kay Jesus at humingi ng lakas at ng joyful heart para makapagpatuloy sa pagsisilbi sa asawa kahit ano pa ang lagay ng inyong relasyon. Hindi magtatagal at mapapansin din nila ito. Malay natin, ito pa ang maging daan para sa mga pagbabago. Wisdom tip number 4, coping with criticism and conflict. Kapag nakatanggap ng puna mula sa ibang tao, magpasalamat tayo because they loved us enough para ipaalam sa atin kung saan tayo nagkamali o nagkasala. Humingi ng tawad kung kinakailangan. Hindi ito mahirap gawin kung may pagkukumbaba tayong nakasunod sa ehemplo ng Panginoon. Wisdom tip number 5, stretching the peso. Panatilihing simple ang inyong pamumuhay. Siguraduhing mas kaunti ang inyong gastusin kaysa sa inyong kita. Maging kontento sa binibigay sa inyo ng Diyos. Sanayin ang sariling makita ang pagkakaiba ng gusto at ng kailangan. Lumapit sa Panginoon araw-araw na puno ng pag-asa at pagpapasalamat ang puso at hindi puro daing para sa mga bagay na hindi pa dumarating. This week at CBN Asia, we are looking at how the local exposure trips of the Asian Center for Missions are preparing our missionaries to become outstanding Filipino witnesses. Yung 2-week mission exposure trip dito sa Pilipinas, particularly sa tribe, naglalayon to na makapagsanay sa kultura at lingwahe ng mga tribo, natutulog, namumuhay at nakikihalubilo yung ating mga estudyante sa mga tribo. Isa sa mga sumama sa local exposure trip ng Asian Center for Missions sa Palawan ay si Slochin Gragas. Bukod sa pagturo ng salita ng Diyos, nagturo rin sila ng Ingles sa mga bata at livelihood programs sa mga magulang nito. Ipinagawa rin nila ang poso ng komunidad. Going to mission field should be holistic. It must be partner with the skillfulness of the hands and the integrity of the heart. So may merong spiritual side and then merong practical side. You are helping train this new breed of OFWs, outstanding Filipino witnesses. Your faithful giving enables us to equip these workers to make an impact, not just here in the Philippines, but to the rest of the world. God bless you as you continue to give. Tatlong taon na ang nakakaraan nang matanggal bilang supervisor si Josie sa pinagtatrabahoang cafeteria.
Hindi niya inaasahan na mangyayari sa kanya ito dahil sa 5 taon na siyang nagbabanat ng buto sa naturang propesyon. Pag 30 years old ka na, mahirap ka na makakuha ng trabaho, ganyan-ganyan. So, isip ko, mayroon akong fear na paano na lang ako. Wala nang makapitan si Josie noon maliban sa lalaking kinakasama niya na may legal na pamilya. Alam ni Josie na siya ay nasa maling relasyon, subalit wala siyang lakas na kumalas mula sa kinakasama. Bagamat kapiling ang lalaking tinuturi niyang sandigan sa panahon ng kanyang kagipitan, hindi maikaila ni Josie ang kargang patuloy na nagpapabigat sa buhay niyang yun. Wala ka pa rin peace kasi after this, ano mangyayari sa'yo? Eh, siyempre, may family siya. Gusto mo pa rin siyempre yung buhay na may sarili kang pamilya, yung wala kang na-offend na families. Minsan ay naiwan si Josie sa kanyang tinitirhan habang nagtatrabaho naman ang kanyang kinakasama nang kanyang mapanood ang 700 Club. Doon ay nakita niya ang sarili sa kwentong kanyang napanood sa naturang programa. Ngayon, ang sabi ng bakla na ito, hindi ko kaya, Lord, hiwalayan ang taong to. Pero, Lord, I permit you na kung gusto nyo kami paghiwalayon sa pamamaraan mo na, Panginoon. Yung prayer na yon, ginaya ko. May binabasa ako doon sa Ezekiel chapter 36, verses 26 and 27. Sabi doon, I will give you a new heart, and I will remove your heart of stone and replace it with the heart of flesh. And I will put my spirit in you so that you can obey me. Nung nakita ko yun, sabi ko, Lord, itong salitang ito, pangyarihin mo sa akin. Pag hindi mo pinalitan ang puso ko, hindi ako maliligtas. I can't obey you, Lord. Kaya, Lord, palitan mo ang puso ko. Naging masugid na tagapanood ng naturang programa si Josie. Bagamat buong pusong tinanggap ni Josie si Jesus sa kanyang buhay at inangkin ang panalangin babakla sa pagkakatali sa lalaking kinakasama, nanatili pa rin siyang nakabigkis dito sa loob ng 12 taon at nagdalang tao. Sa panahon ng kanyang pagbubuntis ay biglang sumibol ang isang desisyon. Makipaghiwalay na ako. Sabi ko, Lord, di baling walang ama ang anak ko. Ayoko lang mahiwalay na sa'yo. I love God, ay hindi na ako pwede sa ganong relationship. Kaya sabi niya, wala na akong sasabi. Sabi niya kasi ang kalaban ko na ang Diyos. We separated na maganda. Isinilang ni Josie si Jerica at kanyang inuhubog ang kaisa-isang anak sa salita ng Diyos at panalangin. Nagpatuloy naman sa pagsustento ang ama ni Jerica sa kanila hanggang sa nakatapos ito ng kolehiyo. Para kay Jerica, hindi naging balakid ang pagiging illegitimate child sa pagiging responsable at mabuting anak sa kanyang mga magulang. Kasi diba si Lord is everywhere, so siya yung nagiging constant companion ko. Sabi ko nga talo pa niya yung earthly father. Kasi earthly father, he cannot be there for you 24/7, but the Lord is there with you every step of the way. Na-amaze lang ako sa mga ginawa ni Lord sa akin. Sinikap naman naming makuha ang panig ng ama ni Jerica, subalit ayon kay Josie ay matagal na silang walang komunikasyon. Sa kasalukuyan ay may trabaho si Jerica at kasama niya ang inang si Josie na naninirahan ng matiwasay at mapayapa, tangan ang pag-asa na sa Diyos lamang makakamtan. Posible yun, yung mapalitan ang bagong puso na kasi salita ng Panginoon yun Pag ang salita ng Panginoon, sinabi niya mangyayari yun. Pag nagmahal siya, complete. May joy, may peace, may provision. I won't know Jesus kung hindi sa 700 Club. Truly, the Word of God says, if we allow it to come inside our lives, it will change us. No? Lalo na nung sinabi niya, Lord, I want to have that kind of heart. Will of God, will ni Lord yan. Yeah. Talagang you're going to have what you desire. Ezekiel 36, I will replace your heart of stone with a heart of flesh. And that is a very, very powerful prayer indeed. And yan, isa pa yun, Peter, napakahalaga na babasahin natin. Kasi minsan naghahanap tayo, Lord, talk to me, Lord, talk to me. The Word is talking to you. There's the Word for you. You need to read the Word of God in order for God to speak to you. And that doesn't mean naman that God will speak to you the same way every single time, di ba?
Pero napakaganda ng panalangin ni Josie yun. Because exactly as you say, yung talagang will of God na palitan ang ating mga matitigas na puso. Lahat naman tayo, di ba, Peter, nanggaling sa matigas na puso. And God wants to give us a heart of flesh that will be humble towards Him, that will be a heart that's full of compassion. Where before wala tayong compassion, ngayon ginagawa na tayong bago ng Panginoon. Binabago na tayo ng Panginoon. Amen. Amen. Sa kasalukuyan ay nasa New Zealand ang anak ni Josie upang mag-aral. Ito ay patunay na tapat ang Panginoon sa kanyang pangako ng isang magandang bukas para sa mag-ina. Dumako naman tayo sa Wall Center. Okay, basahin natin ang sabi ni Gladys sa ating Facebook comments. Monday to Friday po akong nanonood ng programa nyo. Salamat, Gladys. Si Nestor naman, sabi niya, nice to have a show like the 700 Club Asia. It keeps inspiring people like me and reminds me that God is always with me in spite of the problems we face every day. Amen. Sabi naman ni Princess, thanks sa show na ito. Lagi ako nanonood ng The 700 Club Asia at ang dami ko talagang natututunan. Naging hobby ko na ang mag-watch nito. Kaya kahit mapuyat, okay lang. Salamat naman, Princess. Always din ako sumusunod sa mga prayers and I feel the presence of the Lord. Nag-start na din ako mag-donate through M. Lulier. Sana kahit sa konting halaga ng donasyon ko, nakatulong ako sa mga kababayan kong nangangailangan. More power and God bless you. Thank you and God bless you, Princess. Amen. Sabi naman ni Terry, nagustuhan ko talaga lahat ng mga episodes nyo. Pinapanood ko kayo palagi. More power sa The 700 Club Asia. God bless you, Terry. Sabi naman ni Joha, maraming salamat sa 700 Club sa pamagitan ng pagsabay ko sa panalangin kagabi. Gumaling ang hika ng asawa ko. Praise the Lord. Sabi naman ni Ayin, thank you 700 Club for inspiring us to give. Faithful talaga si Lord. Lahat ng hiningi ko, tinugunan niya. Ang binalik niya sa akin ay sobra-sobra. Answered prayers lahat. May bahay na ako at tindahan. Hallelujah. Talagang God is good. Patuloy po rin kaming magbibigay sa Operation Blessing. Salamat kay Brother Peter, Sister Connie, Sister Kata, lahat na sinabi niya. Brother Mari, ayan. Sa 24/7 Prayer Center na nandyan palagi tuwing wala akong mapuntahan o makausap. Yan. That's so powerful. When you need someone to talk to, you can just call the prayer center. Alam mo, nandun sila to listen to you, pray with you, give you counsel from the Word of God. When we begin to lose hope because of the uncertainty of the future, let us draw our strength from the Word of the Lord. He told the prophet Jeremiah, found in the Old Testament, and it goes like this. For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you. Plans to give you hope and a future. Jeremiah 29:11. Basahin naman po natin sa ating wika, sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo, mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito ay mga plano magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. At itong mga kwento maghahandog ng pagbabago sa inyo bukas. Takot. Siya yung spirit guide ko dati. Pag may umaaway, siya yung tagapagligtas ko. Hirap. Talagang hirap na hirap ako. Naramdaman ng pamilya ko na hindi ko na kaya. Sakit. Para siyang binarbecue, nakatuhog yung kalahati ng likod niya. Galit. Hindi ko pa rin gusto yung tinatawag na bakla. Gusto ko babae ako. Paano mabubuo ang durog na pangarap? Samahan niyo muli kami bukas sa panibagong episode na maghahati ng pagpapala sa inyo. Same time, same channel. Laging isa puso na buhay ay gagaan kung si Jesus ang ating sandigan. Mahal tayo ng Panginoon. God bless you.